Isang araw ng Agosto, sa gitna ng malamig at maulang panahon, nagpasya si Maricel at ang kanyang 11 anyos na apo na si Yana na bumisita sa isang kamag-anak nila sa Isabela. Matagal na silang hindi nakakapunta roon dahil sa pandemya, ngunit dahil may binyag na dadaluhan, wala silang nagawa kundi makitulog sa bahay ni Lola Conching, ang kapatid ng namayapang lola ni Maricel. Pagkarating nila sa Isabela, sinalubong sila ng malamig na hangin at isang tila abandonadong bahay sa gilid ng masukal na palayan. Ang bahay ay yari sa lumang kahoy, may mga kupas na kurtina, at sahig na lumalangit-ngit sa bawat hakbang. "Dito ba talaga tayo matutulog, Ma?" tanong ni Yana habang nakasiksik sa kanyang lola. "Oo, anak, huwag kang matakot, mabait si Lola Conching, matanda na nga lang at medyo kakaiba na raw kumilos," sagot ni Maricel, pilit na ngumiti. Sa hapunan, kakaunti lamang ang inilutong pagkain. Tahimik si Lola Conching at nakatitig lang kay Yana habang ngumunguya. "Magkakamukha kayo ng apo kong si Elisa," sambit niya bigla. Naaksidente siya sa likod ng bahay. Nahulog sa balon. Hindi na nahanap ang katawan. Napatingin si Maricel sa matanda. Hindi niya alam kung totoo ang sinasabi nito o isa lamang itong senyales ng demensya. Pagsapit ng gabi, inihanda ang isang silid para sa maglola. Mabigat ang hangin sa kwarto, parang may nakatingin mula sa bawat sulok. Nang pumikit si Yana para matulog, agad siyang dinalaw ng bangungot. Sa kanyang panaginip, nagising siya sa parehong kwarto, ngunit walang ilaw. Naroon pa rin ang kanyang lola, ngunit ang mukha nito ay mapatla at wala ng mata. "Tulog ka pa ba, Yana?" tanong nito, ngunit ang boses ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Tumayo siya at tumakbo palabas ng silid, pero ang buong bahay ay tila hindi matapos-tapos. Paulit-ulit siyang bumabalik sa parehong pasilyo. Sa huli, narating niya ang likod ng bahay, at naroon ang isang balong may umiiyak na bata sa loob. "Yana, tulungan mo ako o," wika ng bata. Nang silipin niya, ang mukha ng bata ay kamukha niya. Pagtingin niya sa likod, naroon ang isang matandang babae, hindi si Lola Conching, kundi isang may putok-putok na balat, nakasabit ang dila, at duguan ang mata. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Biglang napabalikwa si Yana, o akala niya. Ang paligid ay madilim pa rin. Hindi gumagalaw ang kanyang katawan, kahit gusto niyang sumigaw. Sleep paralysis. Sa gilid ng kama, may nakaupo. Hindi ito ang kanyang lola. Isang batang babae, basa ang buhok, at nakayuko. Paulit-ulit itong bumubulong, nandito na siya. Nandito na siya. Sa wakas, nagising siya ng tuluyan. Pawis na pawis, nanginginig, ngunit hindi makapagsalita. "Lola, may bata," sa gilid ng kama, nanginginig na bulong niya. Ngunit si Maricel ay tila hindi rin mapakali. "Anak, hindi lang ikaw ang nanaginip. Pareho tayo." Kinabukasan, kinumpronta ni Maricel si Lola Conching. Ano ba talaga ang nangyari kay Elisa? Tahimik ang matanda, hanggang sa bigla nitong sinabi, hindi siya nahulog. Sinakripisyo siya ng nanay niya noon, para huwag mamatay ang pamilya sa sakit. "Dugo kapalit ng buhay. Ako ang tumulong. Kaya ako na lang ang natira." Napaatras si Maricel. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumisi si Lola Conching. "Buhay ang bahay na to. Gutom. Matagal nang hindi kumakain." Nang gabing iyon, muli silang nakaranas ng bangungot. Ngunit sa pagkakataong ito, si Maricel na ang nadala, nawala siya sa mismong panaginip ni Yana. At sa dulo ng panaginip, nakita ni Yana ang kanyang lola, nakatayo sa gilid ng balon, tila tinatawag siya. "Halika na, apo, ligtas dito." Kinabukasan, wala na si Maricel. Nakaayos ang kama, ngunit malamig ang sapin, at walang bakas kung saan siya napunta. Umiiyak si Yana habang hinahanap ito. Ngunit lahat ng tao sa bahay, pati si Lola Conching, ay nagkikibit balikat.
Wala kang kasama nang dumating ka, Yana, sabi nila. Mag-isa kang natulog dito. Sumakay si Yana sa bus pauwi, litong-lito, at takot na takot. Sa bintana, sa pagla. Yun niya, nakita niya ang lumang bahay. At sa bintana ng ikalawang palapag, may isang babaeng nakasilip, nakangiti, ngunit wala ng mata.